Ayan siya, Mr. Ong. Mabubuking ka na sa mga kalokohan mo magnanakaw ka. Siguradong mabubulok ka sa kulungan. Sandali! Anong kaguluhan to? Natigilan ng lahat at napalingon sa pagdating ni Mr. Ong. Lahat sila'y inaabangan kung ano nga ba ang sasabihin nito. Samantalang, ang baklang si Mr. Albert naman ay inaasahan na ang matinding pagkapahiya ng binatang si Marco. Paano kasi, Mr. Ong? Pumasok itong magnanakaw na to sa opisina mo. Mabuti na lang talaga at dumating ako. Sandali lang, Mr. Albert. Kilala ko ang lalaking yan. Bago siyang maintenance dito sa hotel. May problema ba, Mr. Albert? Ay ganun po ba? Pero kahit na po, Mr. Ong, mali pa rin po ang ginawa ng lalaking yan. Pumasok siya sa opisina mo nang walang paalam. Ang totoo kasi niyan, akong nagpatawag sa kanya. Ipapaayos ko sana ang gripo ng CR ko. Kaso nag-CR muna ako sa labas. Kaya iniwan ko muna siya ritong mag-isa. Kunwaring paliwanag na lang ni Mr. Ong kay Mr. Albert dahil kabilin-bilinan sa kanya ng boss na wag mo nang ipapaalam sa kanila kung ano nga ba ang tunay na pagkatao ng binatang si Marco. Dahil sa mga narinig ay tila napahiya naman ng baklang si Mr. Albert. Hindi tuloy maiwasang magbulong-bulungan ng mga tao at ang iba sa kanila ay naiinis pa. Ano ba naman tong baklang to? Napaka-skandalosa. Akala mo kung napano na, kung makapagbintang pa. Akala mo talagang nanakawan siya. Masyadong filingero. Saad ng isang guest na nainis din dahil sa naistorbo ito sa kanyang pamamahinga. Ay nako, talagang nakakaloka. Sa susunod kasi, siguraduhin muna bago mag-iskandalo. Ang yabang-yabang masyado. Akala mo kung sino. Gusto mo, i-report kita sa manager niyo rito? Ay ako po ang manager dito, ma'am. Eh gano'n naman pala eh. Bakit ganyan ang asal mo? Pati kami mga guest dito naaabala sa mga kamalian mo. Pasensya na po kayo. Akala ko po kasi magnanakaw eh. Ay naku, napakawalang kwentang manager. Pasensya na po uli kayo. Dahil sa mga nangyari, ay tila nabunutan naman ng tinig sa lalamunan si Marco. Matapos naman mag-alisan ng mga tao, ay niyaya na ni Mr. Ong si Marco sa loob ng kanyang opisina. Subalit bago pa man sila tuluyang makapasok sa loob, ay nagsalita si Albert. Sandali lang po, Mr. Ong. Oh, bakit Mr. Albert? Ito po, may papapirma lang po sana ako sa inyo. Bigla namang nagseryoso ang mukha ni Mr. Ong, bagay na bahagyang ikinakunot ng noo ni Mr. Albert. Mr. Albert, hindi mo ba nakikitang may meeting kami nitong si Marco? Nang marinig ni Mr. Albert ang mga bagay na yon, ay lalo pa siyang nagtaka dahil pakiramdam niya ay mas importante ang pakikipag-usap ni Mr. Ong sa binatang si Marco kaysa sa pipirmahan nito ang papel na kanyang hawak-hawak. Sandali lang po, Mr. Ong. Baka pwedeng pakipirmahan po muna ito sandali. May iba pa po kasi akong mga gagawin eh. Wala po kasi si boss. Kaya bilang sekretary po ni boss, kayo po munang pumirma. 2 papel lang naman po ito eh. O sige, kunin mo rin sa table ang ballpen ko. Sige po, Mr. Ong. Pagkaalis ni Mr. Albert, ay pinaupo na ni Mr. Ong si Marco sa sofa. Saka sinimulan na rin ito ang pagpapaliwanag sa mga kailangang gawin ni Marco habang siya ay magpapanggap bilang isang maintenance sa Golden Hotel. Welcome po sa Golden Hotel, Mr. Marco Vargas. Salamat po, Mr. Ong. Hindi ko lubos akalain may apo pala si boss. Nagulat na lang ako nung pagtawag niya sa akin kanina. Akala ko nga nung una nagbibiro lang siya. Pero alam ko kasi kapag seryoso na siya eh. Nagpatuloy pa nga sa pag-uusap ang dalawa. Ayon kay Mr. Ong, nautos daw ng boss sa kanya na alalayan lang si Marco. Hanggat maaari ay pabayaan lang itong dumiskarte at matuto na mag-isa. Basta wag lang daw itong pababayaang mapahamak at mapahiya sa ibang tao. Bagay na naunawaan naman ni Marco. Alam niya kasing gusto lang din naman ng kanyang lolo na matuto siya at paghirapan niya ang mga bagay-bagay. Para lang din malaman niya ang tunay nitong halaga at mas tumibay siya sa hinaharap. Matapos nga ang nasabing pag-uusap, ay pinauwi na ni Mr. Ong si Marco. Sinabi nito na bukas na daw siya magsisimula ng trabaho bilang isang maintenance. Palabas na sana ng hotel si Marco nang matanaw niya si Mr. Albert. Masama ang pagkatitig nito dahil pakiramdam niya ay ito mismo ang dahilan ng kanyang pagkapahiya kanina sa harapan ng maraming tao. Hoy Marco, tama ba? Po, bakit po sir? Gusto ko lang sabihin sa'yo.
Hindi magiging madali ang buhay mo sa hotel na to. Sisiguraduhin kong matatanggal ka agad dito. Pasensya na po kayo sa nangyari kanina, sir ha. Sinisiguro ko pong hindi na po mauulit. Pasensya na po. Talagang hindi na. Dahil ako mismo magtatanggal sa'yo. Maghantay ka lang. Magsasalita pa sana si Albert nang biglang dumating si Janela. Ikaw pala, Janela. Oy Marco, uuwi ka na ba? Anong Janela? Magkakilala ba kayo? Oo Mr. Albert, magkaklase ho kami nung high school. Ah, ganun ba? Hoy Marco, dapat igalang mo pa rin tong si Janela. Siya ang HR natin dito. Kaya dapat ma'am pa rin ang tawag mo sa kanya. Napakawalang modo mo. Sorry po sir. Sorry din po Ma'am Janela. Matagal pang sinabo ni Mr. Albert si Marco. Subalit matapos ang ilang sandali ay umalis na rin ito matapos siyang ipatawag ni Mr. Ong. Kaya naman nagkasabay ng lumabas ng hotel sina Janela at Marco. Ma'am Janela, saan ka pala uwi? Saka anong sasakyan mo? May sundo kasi ako Marco. Ah, ganun ba? Pero Magtatanong pa sana si Marco, subalit natigilan na lang siya nang may isang mamahaling kotse ang huminto sa kanilang harapan. Ay na palang sundo ko Marco. Sige na, mauna na ako sa iyo ha. Napatango na lamang si Marco, sabay baling sa magarang kotse na nasa kanyang harapan. Ilang saglit pa ay biglang bumukas ang pinto nito at lumabas ang gwapo at mistisong lalaki na walang iba kung hindi ang kasalukuyang boyfriend ni Janela na siya namang accountant ng Golden Hotel. Waring na estatwa na lang bigla si Marco nang makita niya na harap-harapang hinalikan ng lalaki sa labi si Janela. Pakiramdam ni Marco ay bigla na lang gumuho ang kanyang mga pangarap. Dahil sa mga nangyari ay hindi alam ni Marco kung ano nga ba ang kanyang mga gagawin. Bastang nakatayo lamang siya at halatang nababalisa ang itsura nito. Nang mapansin naman siya ng boyfriend ni Janela ay napakunot ang noo nito kaya sandali niyang kinausap si Janela. Pasensya na babe, medyo na late ako. May dinaanan pa kasi ako eh. Sige na, sakay ka na. Ha? Saan ka naman pupunta? Wala babe, may sasabihin lang ako sa lalaking to. Sabay turo nito kay Marco, kaya napatango na lamang si Janela at pumasok na sa loob ng sasakyan. Batid ni Janela na may pagkaseloso ang kanyang nobyo, kaya masama ang kutob niya sa gagawing paglapit nito kay Marco. Gayunpaman, ay wala ring magawa ang dalaga dahil kilala niyang mainitin ang ulo ng kanyang nobyo. Ayaw niya rin namang magalit ito sa kanya dahil sa sobrang laki ng utang ng loob ng kanyang pamilya rito. Sapagkat nang minsang nangangailangan sila ng malaking pera noong malugi ang kanilang negosyo, ay dito rin sila humiram ng malaking pera para makaahon sa pagkalugi. Sa katunayan, ay hanggang sa kasalukuyan ay nagbabayad pa sila ng mga utang dito. Pre, bago ka lang ba rito? oo po sir. Ako po yung bagong maintenance. Maintenance ka lang pala. Sa bagay, halata naman eh. Sandali lang, pabayaan mo munang magpakilala ako sa'yo. Ako lang naman si Tony, ang accountant sa buong hotel na to. At boyfriend ako ni Janela. Opo sir. Sandali lang, bastos ka! Nakita mong nagsasalita pa ako. Patapusin mo muna ako magsalita bago ka sumagot ha. Yan ang hirap sa mga walang pinag-aralan eh. Natural ng pagiging walang modo. Nagulat naman si Marco sa naging reaksyon ng lalaki, kaya naman napatango na lamang ito habang nakayuko sa lupa. Hoy, ikaw kupal ka. Ayaw kong nakikita na nakikipag-usap ka dito sa girlfriend ko ha. Sa susunod na makita kitang lumapit sa kanya, tatamaan ka sa akin. Maliwanag ba? Hindi naman sigurado si Marco kung sasagot na ba siya dahil iniisip niya na baka masigawan na naman siya ng mayabang na lalaki. Gayunpaman ay alanganin pa rin siyang tumugon dito. Opo sir. Matapos ang mainit na tagpo ay umalis na ang magkasintahan. Samantalang, naiwan namang nakatulala at malungkot ang binatang si Marco. Ang buong akala niya kasi magiging masaya siya sa pagsasama sana nila na Janela. Ngunit ngayon, parang naging malabo na. Pagsapit nga ng kinabukasan ay simula na ng unang araw ng pagpasok ni Marco sa Golden Hotel. Subalit dahil nga sa mga nangyari noong huling gabi, ay parang nakaramdam ng katamaran si Marco. Ang plano niya lang kasi noong una ay para lang sana makasama at makausap si Janela.
Ngunit bigla na lamang itong nagbago. Makilala niya ang kanyang lolo. At sa ngayon ay wala na siyang pagpipilian dahil sa kailangan niya ng simula ng kanyang misyon bago maging ganap ng tagapagmana ng Golden Hotel. Bago pa man siya pumasok ay tinawagan pa siya ng kanyang lolo na mismong may-ari ng nasabing hotel. Sinabihan siya na galingan niya at piliting gawin ang lahat para matagalan niya ang lahat ng bagay doon. Batid din kasi ng kanyang lolo na hindi ganoon kadali ang pagdadaanan ng kanyang apo, lalo at kilala niya rin ang ugali ng mga taong may katungkulan sa kanilang hotel. Laking gulat na lamang ni Marco nang sa kanyang paglalakad patungo roon ay bigla niyang makasalubong ang sobrang sayang si Ador. Huy, paring Ador, sobrang saya mo yata. Mukhang may trabaho ka na rin ah. Siyempre naman paring Marco, ako pa ba? Hula mo kung saan. Ha? Saan ba? Di saan pa? Di sa Golden Hotel din. Ha? Talaga? Totoo ba yan? Abay, siyempre naman. Anong tingin mo sa akin? Mahinang kagaya mo? Paano yun Ador? Wala ka pang interview ah. Ganito kasi yan paring Marco. Ipiniliwanag na nga ni Ador ang lahat. Sinabi nito na alam niya ang lahat ng tungkol kay Marco, kaya wag na daw itong maglihim pa sa kanya. Alam daw kasi ng lolo niya na matalik sila magkaibigan at kailangan daw ni Marco na magiging katuwang habang ginagawa niya ang kanyang mga misyon. Nitong gabi lang daw niya nalaman ang lahat matapos siyang personal na puntahan ng kanyang lolo. Sa katunayan ay isa sa mga plano nito ang pagsurpresa kay Marco patungkol sa kanilang parehas na pagpasok sa Golden Hotel. Nagbiro pa nga si Ador na hindi niya naman daw sana gagawin ang lahat kung hindi lang sa pangakong pabuyan ng kanyang lolo. Kaya naman nagtawanan ng malakas ang dalawa. Siya nga pala Marco, alam mo ba kung saan yung opisina ni Mr. Ong? Sabi ng lolo mo, siya raw kasi yung magsasabi ng mga gagawin ko eh. Oo paring Ador, tara samahan kita. Pagkarating ng dalawa sa opisina ni Mr. Ong, ay sinabi na nga nito ang kanilang mga dapat na gawin. Nito, na kailangan muna nilang makinig pa sa meeting ng maintenance leader. Ito raw ang bahalang mag-atas ng kanilang mga gagawin para sa buong maghapon. Kaya nang matapos ang kanilang usapan, ay nagtungo na nga ang dalawa sa nasabing meeting. Doon nga ay nakita nila ang iba pa nila mga kasamang maintenance. Nasa 8 ang bilang nila, kasama na sina Ador, Marco at pati na ang kanilang leader. Masaya ngang sinalubong sila ng mga ito at isa-isa silang nagpakilala sa bawat isa. Dahil sa mainit na pagtanggap ng mga bagong kasama ay bagyang gumaan ang loob ni Marco. Sa tingin niya kasi ay sa wakas nakatagpo rin siya ng mga taong makakasundo sa loob ng nasabing hotel. Siya nga pala Marco, Ador, iwasan yung palaging magkamali sa mga gawain ha. Sigurado masisigawan kayo ng mga boss natin dito. Lalo na yung baklang manager na si Albert. Saka yung accountant na piling boss, yung si Tony. Akala mo kung sino pa naman yung kumakaasta. Basta mag-ingat kayong dalawa ha. Bilin pa ng isang maintenance sa magkaibigan, kaya parehas na napatango na lang ang dalawa at nagpasalamat dito. Abay sandali nga. Hindi ba't? Ay anak naman ng teting na yan oh. Bakit pati tong isang to nakapasok na rin dito? Ano ba talagang nangyayari? Bulong naman ni Albert, sabay lapit kina Marco at Ador. Subalit bago pa man ito lumapit, ay narinig naman itong nagringang telepono sa kanyang lamesa. Sa umagang yon, ay naatasan sila ng kanya-kanya mga gawain. Si Ador ay nasama sa mga magkukumpuni ng isang room ng hotel. Samantalang si Marco naman ay nasama sa paglilinis ng likurang bahagi ng gusali. Kasama niya pa rito ang isa pang datihan na ring maintenance. Sa paglalakad nila Marco, ay nakita niya pa sa isang banda na nakatayo at nakatanaw lamang si Janela. Dahil doon ay biglang bumilis ang todo ang pagkabog ng kanyang puso. Nalilito siya kung ano nga ba ang kanyang gagawin kapag napalapit na siya rito. Hanggang sa naalala niyang muli ang mga bilin sa kanya ng boyfriend ni Janela. Ngunit para kay Marco ay baliwala lamang ito. Basta ang importante ay ang nararamdaman niya para sa dalaga. Kaya nang tuluyang magkasalubong na sila, ay kaagad na bumati si Marco. Magandang umaga sa'yo Ma'am Janela. Nagulat naman ang matandang maintenance na kasama ni Marco. Hindi niya kasi sukat akalain na babatiin ito ni Marco. Ang isa pa ay kilala rin ng matanda ang masamang ugali at matinding pagkasiloso ng nobyo ni Janela.
Magandang umaga rin sa'yo, Marco. Kamusta ka na nga pala? Okay naman ako, Marco. Ikaw, kamusta ka naman? Eto, ayos lang. Ikaw, ayos ka lang ba rito? Okay naman. Kaso, may mga time lang talaga na maraming ginagawa eh. Lalo ngayon. Wala kasi dito si Mr. Vargas, yung boss natin na may-ari nitong Golden Hotel. Sobrang busy niya raw kasi ngayon eh, at maraming inaasikasong ibang bagay. Mag-uusap pa sana sina Marco at Janela nang biglang manglaki ang mga mata ng matandang maintenance. Nakita kasi nito ang galit at papalapit na boyfriend ni Janelang si Tony. Naaktuhan nito ang ginagawang pag-uusap ng dalawa. Kaya buong lakas na hinila ng matanda si Marco para kaagad na umiwas dito. Nang makita naman ni Marco si Tony, ay dali-dali na nga itong nagpatianod sa matanda para tumakas. Sa kabutihang palad naman, ay hindi na sila sinundan pa nito. Ay naku Marco ka. Unang araw mo pa lang dito. Muntik ka na agad mapahamak. Umayos kang ang bata ka kung gusto mo magtagal dito. Ayos lang po yan, Manong Teddy. Wala naman po akong ginagawang masama eh. Anong wala? Nakita mo na aktuhan ka ni Sir Tony kanina. Kinakausap mo si Ma'am Janela. Siguradong gaganti siya. Hindi ka niya palalagpasin. Sige na nga. Mabuti pa magtrabaho na tayo. Habang naglilinis na nga ang dalawa, ay biglang sumulpot sa likuran nila ang galit na si Tony. Napalingon na lang si Marco nang marinig niyang malakas na pagsigaw ni Janela. Wag! Tama na babe! Pagkalingon ni Marco, ay nakita niya ang papasagod na si Tony. Kaya naman nagawa pa nitong makaiwas. Subalit hindi pa rito natapos ang lahat. Dahil sunod-sunod na suntok pa ang pinakawalan nito sa kanya. Hindi naman basta nagpatinag si Marco at gumanti na rin ito ng pagsapak. Hanggang sa tuluyan na nga nagpang-abot ang dalawa. Ilang sandali pang nagtagal ang kanilang pagsusuntukan hanggang sa parehas ng naging sugatan ang dalawa. Natigil lamang ito nang purasahan na silang paghiwalay ni Janela at ng matanda. Ang lakas talaga ng loob mong kupal ka para labanan ako ah. Akala mo siguro kilala mo na ako ah. Eh kupal ka pala eh. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Akala mo kung sino kang mataas dito ah. Kupal ka. Ba't ang yabang mong gago ka? Eh mas gago kang hudas ka. Akala mo siguro magtatagal ka pa rito no? Eh sino bang pinagmamalaki mo? Gusto mo pagbuhulin ko pa kayo eh. Sarili ko lang. Bakit? Hindi ko kailangan humiram ng tapang sa ibang tao. Hindi ako kagaya mo na ginagamit ang katungkulan para manakot ng mga maliliit na kagaya ko. Magpasalamat ka nandito tong si Janela. Kung hindi, baka hindi ko napigilan ang sarili ko. Baka napatay na kita. Babe, tama na. Hindi pa kayo nahihiya sa mga ginagawa nyo? Para kayo mga bata. Bakit babe? Huwag mo sabihing kinakampihan mo pa yung kupal na yan. Eh siya naman nagsimula ng lahat ah. Umayos ka nga, Tony. Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa ha. Kahit na ikaw naman talaga nagsimula ng lahat eh. Wala na kasing lugar yung pagsaselos mo. Pati si Marco na wala namang ginagawang masama, dinadamay mo pa. O ayan, nakita mo na. Lumabas din ang totoo. Mas kinakampihan mo nga siya. Napakawalang utang na loob mo. Matapos kitang bihisan. Matapos ang lahat ng tinulong ko sa inyo ng pamilya mo. Pinautang ko kayo ng malaking halaga. Ang isa pa, ako rin ang nagpasok sa iyo rito sa hotel na to. Ganyan lang palang igaganti mo sa akin ngayon? Ganyan ka ba talagang klaseng tao? Ha, Tony? Matapos ang lahat ng mga pagsasakripisyo ko upang pakisamahan ka, susumbatan mo lang ako? Hindi pala bukal sa loob mo lahat ng ginagawa mo. Ginagawa mo lang pala ang lahat dahil inaasahan mong may kapalit. Kalalaki mong tao, napakasumbatero mo. Sorry babe, hindi naman sa ganun. Sandali lang, mag-usap tayo. Hindi na hinayaan pang magsalita pa ni Janela si Tony. Basta na lamang itong tumakbo habang patuloy siya sa kanyang pag-iyak. Walang hiya kang lalaki ka? Kagagawa mo lahat ng to. Humanda ka sa akin. Sisiguraduhin kong kamatayan mo. Ipapapatay kita. Magdasal ka ng hudas ka. Matapos sumagbuy ka, ay sinundan na rin ito ni si Janela. Kaya naman naiwang nakatulala lamang si Marco. Marco, ayos ka lang ba? Opo Manong. Huwag niyo po ako masyadong alalahanin. Ayos lang po ako. Ay naku Marco, ano nang gagawin natin? Magdasal na lang tayo na wala sanang nakakita sa CCTV. Siguradong matatanggal ka na rito. Ang masama pa,
Baka kasuhan ka pa ni Sir Tony. Naku, wag naman sana. Sige na, magpahinga ka muna dyan. Ako nang gagawa ng trabaho natin. Ay, naku ka talagang bata. Sa kabila ng pag-aalala ng matanda ay pinagpatuloy pa rin ito ang kanilang dapat na gawin. Pinaupo na lamang muna nito si Marco at siya muna ang mag-isang gumawa ng lahat ng mga gawain. Ilang sandali pa ay may pumuntang isang tao sa kanila at sinabi nitong pinapatawag daw sila ni Mr. Ong sa kanyang opisina. Kaya naman dali-dali na nga nagtungo doon ng dalawa. Sobrang kabado pa noon ng matanda at iniisip niyang baka pati siya ay madamay pa sa kaninang kaguluhan. Gayong kailangan pa naman ito ng trabaho sapagkat siya lamang kasi ang bukod tanging inaasahan ng kanyang pamilya. Pagkapasok ng dalawa sa kwarto ay napapikit pa ang matanda sa matinding pagkabigla. Nakita kasi nila na naroon si Mr. Ong, si Tony at ang mismong boss ng nasabing kumpanya na siyang lolo ni Marco. Laking pagtataka na lang ng matanda nang sa hindi inaasahan ay lumuhod sa harapan ni Marco si Tony. Pilit ito nagmamakaawa na patawarin na siya nito sa kanyang mga nagawa. Paano naman kasi ay natuklasan na rin ito ang buong pagkatao ni Marco na siya ang nag-iisang tagapagmana ng buong Golden Hotel. Isang tao na maimpluwensya sa may mga katungkulan sa bansa at kayang-kayang pabagsakin ang lahat ng negosyo ng kanilang buong pamilya. Kumusta po? Ayos ka lang ba? Kayo po pala, Lo. Ayos lang po ako. Kamusta po kayo, Lo? Eto, maayos naman na po. Ano sa tingin mo magandang gawin natin dito kay Mr. Tony? Ipadampot na lang ba natin sa mga pulis? O ibigay natin sa mga sindikato? Pakiusap po, boss. Huwag po. Parang awa nyo na po. Patawarin nyo na po ako, Sir Marco. Hindi ko naman po kayo kilala eh. Nanlaki pang lalo ang mga mata ng matandang maintenance na kasama ni Marco. Hindi kasi siya makapaniwala na ang lalaking kausap niya pala kanina ay ang apo ng boss ng Golden Hotel. Masyado kang mapagmataas at bayolente, Mr. Tony. Kailangan mo munang matuto ng leksyon para magtanda ka. Mamili ka. Ipapakulong kita pero hindi malalaman ng lahat. O ipapakulong kita at ipapamalita ko sa TV at radyo ang mga kalokohan nyo ni Mr. Albert. Ang pagnanakaw nyo sa kumpanya. Si Mr. Albert nasa kulungan na. Ikaw, ano ang pasya mo? Napatakip na lang ng mga mata sa gulat si Tony dahil sa natuklasan na rin pala ng boss ang lahat ng mga pagnanakaw na ginawa nila ni Mr. Albert. Palihim kasi nilang pinapeke ang mga resibo ng lahat ng bagay para mapataas ang halaga nito at ang sobrang patong ay napupunta sa kanilang dalawa. Wala silang kamalay-malay na matagal na pala silang minamanmanan ng boss at ni Mr. Ong. Kaysa naman sumalugmok sa matinding kahihiyan ng buong pamilya ni Tony, ay pinili na lamang nito ang makulong ng pasikreto at lihim ang lahat. Bagay na sinang-ayunan naman ang lahat. Kaya kusa na rin ito nagtungo sa pulisya upang isuko ang kanyang sarili. Bati din kasi nitong wala ring saysay kung magtatago pa siya sa batas at siguradong madadamay pa ang kanyang ama at ina. Kinausap din ng boss ang matandang kasama ni Marco na huwag munang ipagsabi ang lahat at maghintay lamang ng tamang panahon. Na naintindihan naman ito. Buhat nang mawala sina Mr. Albert at Tony ay unti-unti na rin nagkaroon ng kaayusan sa loob ng nasabing hotel. Sa kabila ng mga tagumpay ay ginawa ng paraan ni Mr. Ong upang maipagsabay na magkaibigang sina Marco at Ador ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Dahil sa ipinakitang dedikasyon at kahusayan ni Marco at Ador, ay paunti-unti silang umangat sa kanilang posisyon. Sa bawat paglipas din ng panahon, ay pinursige at sinagang suyuin ni Marco si Janela hanggang sa dumating na nga ang araw na nakuha na nga ang matamis nitong oo. Sa araw ng pagtatapos ni Marco sa kolehiyo, bilang BS Management ay isinuot na rin ang engagement ring nilang dalawa ni Janela. Sa gitna ng pagdiriwang ng kanilang engagement ay naroong magkakasama sa isang lamesa sina Marco, Janela, Ador, nanay ni Marco, at ang lolo ni Marco na si Mr. Vargas. Sobrang bilib na bilib talaga ako sa iyo, Marco. Mahal ko. Napakasipag at napakagaling mo. Talagang napakalayo na ng narating mo. Biruin mong nakapagtapos ka na sa kursong management. Tapos ngayon, isa ka na rin ganap na manager ng Golden Hotel. Saka eto, malapit na tayong ikasal. Kaya nga mahal ko,
Hindi rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Pero sobrang laking pasalamat ko sa'yo. Dahil ikaw ang naging inspirasyon ko. Kayong dalawa ni nanay. Pati na pala si lolo. Sabay baling pa ni Marco sa kanyang lolo. Bagay na halatang ikinalito naman ni Janela. Dahil hanggang sa mga oras na yon ay wala siyang kamalay-malay na si Marco pala ay nag-iisang tagapagmana ng Golden Hotel. Nalinawan na lang ang dalaga nang biglang umakyat sa entablado ang maglolo. Doon nga isiniwalat na ni Mr. Vargas na si Marco ang kanya nag-iisang apo at ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang mga kayamanan, pati na ang Golden Hotel. Dahilan kaya hindi na magkandamayaw sa pagsisigawan at pagpapalakpakan ng mga tao. Si Janela naman inapabaling sa ina ni Marco habang pareho silang naiiyak. Napatango naman ang nanay ni Marco. Hudyat, natutuwa ang lahat ng mga naririnig ng dalaga. Kaya naman lumapit ang nanay ni Marco kay Janela at pareha sila nagyakap habang patuloy sa kanilang pag-iyak. Si Marco naman ay wala ring humpay sa pag-iyak noon habang binibitiwan niya ang matinding salita ng pasasalamat sa lahat ng taong tumulong, gumabay at naniwala sa kanya hanggang sa huli. Hindi pa doon nagtapos ang lahat dahil matapos ang gabi ng kaganapan ay mas lalo pa nilang pinagbuti at pinaunlad ang kalagayan ng nasabing hotel. Nagtulong-tulong sila at nagsikap. Hanggang sa lumipas ang ilang taon ay nadagdagan pa ito ng ilan pang mga hotel. Matapos itong mabilang ilan pang loteng katabi nito. Sa kabila ng magagandang tinatamasa na mag-asawa na sina Marco at Janela, ay nabibiyaan pa sila ng kambal na anak na lalaki. Kaya naman mas lalo pang dumoble ang saya ng kanilang buong pamilya